Matapos manakaut ni Gojo Satoru si Ryomen Sukuna sa pamamagitan ng kanyang strongest Black Flash, Mahoraga swaps in. It is the updated weeb at sa video na ito ay i-review natin ang Jujutsu Kaisen Chapter 232. Na huwag na kayong magtaka kung medyo kahalin tulad dito ng previous video natin na tungkol sa Jujutsu Kaisen Chapter 232 spoilers review dahil ito lamang ay ang confirmed na details mula sa video na yon. And in here, we will also feature some of the best colorings mula sa mga artists natin from Twitter. But anyways, let's proceed to the chapter. Makita natin dito na nagpapatuloy na ang laban ni Gojo Satoru at ni Ryomen Sukuna, but then umikot na naman ang wheel ni Mahoraga or ang Dharma Chakra wheel for the second time. It only means one thing, dalawang ikot na lang at completely makakapag-adapt na nga si Mahoraga sa Infinity ni Gojo. Due to this, kinakabahan na ang mga allied sorcerers, especially si Yuji Itadori at itong si Kusakabe. Pero itong si Gojo Satoru na mismo nakikipaglaban, hindi nakakaramdam ng kaba but instead mas na-excite pa siya at para bang mas natitrilled pa siya, longing for more battle. And ginamit ni Gojo ang kanyang Infinity, ang kanyang Limitless para atakihin itong si Ryomen Sukuna, which was not effective dahil mabilis din naman ang movement ni Sukuna kaya na-evade niya yun easily. But then gumamit ng panibagong technique dito si Gojo Satoru sa pamamagitan ng pag-amplify niya ng kanyang Limitless at sa pag-apply niya ng kanyang Blue or ng lapse ng kanyang Infinity ay nakapag-create siya ng mga Blue Spheres or Blue Orbs na nagpaikot dito kay Sukuna. Mind you, hindi binigyan ng pangalan nitong si Gojo ang technique na ito or maaaring hindi lang niya nabanggit. But this technique had its very own hand signs na makita natin sa panel na to. Napaka-lethal ng technique na ito ni Gojo Satoru dahil kung iisipin natin, ang isang orb pa lang na nanggagaling sa kanyang blue ay napaka-dangerous na. What if pa nga itong napakaraming blue na nakapaikot kay Sukuna? And also, ang mga blue orbs na ito ay para bang mga homing missiles na hinahabol si Sukuna sa kahit na saan siya pumunta. At ang nakakatakot pa doon, sinisira nito ang kahit na anong object na nakaharang dito. So meaning wala kang tatakbuhan dahil kinakain ito ng para bang black hole ang mga bagay na nadadaanan niya. But it seems hindi pala yon ang main purpose ng technique or ng ataking yon na ginawa ni Gojo Satoru, but instead nagsiserve lamang yon as a distraction. We then get to see na nakatago na si Gojo Satoru sa isang blind spot mula sa peripheral vision nitong si Sukuna, and then nag-launch siya ng isang surprise attack na nasalag naman sana nitong si Sukuna. However, hindi tumama ang kanyang counter attack nang dahil na nga sa Limitless ni Gojo Satoru. Paano natin nasabi yon? Kitang-kita sa panels na hindi naglaland ng kahit na anong contact ang mga ataking ginawa nitong si Sukuna dahil nga hindi yung tatama no matter what unless gumagamit siya ng domain amplification. Nang dahil doon nakuha ni Gojo ang upper hand at napatalsik niya si Sukuna nang dahil sa isang napakasolid na sipa. We also see here na talagang nag-deal yun ng massive damage kay Sukuna dahil nagdulot yun ng isang sugat sa kanyang tagiliran. But as for Sukuna, hindi siya nalungkot but instead natuwa pa siya na tinamaan siya ng atake ni Gojo Satoru dahil doon ay umikot na naman ang Dharma Chakra wheel for the third time. Meaning unti-unti na siyang lumalapit papunta sa endgame ni Gojo Satoru kapag completed ng ika-4 na pag-spin ng Dharma Chakra wheel, completely makakapag-adapt na din si Mahoraga sa Infinity ni Gojo, which is not something we would like to happen or pwede din namang mangyari talaga yon pero it will be a bad thing para sa main characters. Nang dahil na nga sa yun ang ikatatlong pag-ikot ng Dharma Chakra wheel, nagsimula ng questionin ni Yuji Itadori ang tungkol sa pag-adapt nito. Naitanong niya kung paano daw ba nag-a-adapt ang wheel ni Mahoraga. Ari daw bang it is based on time or is it based on experience? I wanna clarify it further. Ang tinutukoy dito nitong si Yuji ay kung nakakapag-adapt daw ba ang wheel ni Mahoraga depende sa itinatagal nitong oras sa pakikipaglaban or depende sa mga ataking tinatamo nito. Isang tanong na hindi nagawang masagot ni Kusakabe despite all the knowledge he has. Nabanggit lamang ni Kusakabe dito na hindi niya alam, subalit alam niyang isang factor doon ang paggamit ni Gojo ng kanyang techniques na dahilan kung bakit ang blue lamang ginagamit ni Gojo sa laban. Sumingit naman ang GOAT na si Kashimo Hajime habang sinasabing either will be possible na maaring mag-adapt ito depende sa oras na itinatagal at pwede ding mag-adapt ito depende sa mga ataking tinatamo nito. So if that really is true, wala talagang choice si Gojo kung hindi ang labanan itong si Sukuna harap-harapan dahil kung tatakbo siya, magpapatuloy ang adaptation process at kung papalag naman siya at hindi iisipin ng oras, mas mabilis din itong mag-a-adapt sa pagtamo ng mga ataking ibibigay niya. And here things will have a turn. Naisip dito nitong si Gojo at na-set up niya na right from the start ang ginagamit niya lamang na technique ay ang kanyang lapse na blue. So maybe ang iniisip daw ni Sukuna ay hindi siya gagamit ng kahit na anong technique kaya gagawa siya ng isang surprise attack. Habang hindi nagmamalay si Ryomen Sukuna ay agad niyang ginawa ang kanyang hand sign para sa pag-launch ng kanyang curse technique reversal na red.
Now, although merong nakaharang na isang konkretong pundasyon sa gitna nilang dalawa, still hindi nag-hesitate si Gojo Satoru na gamitin ang kanyang red dahil confident siya na kaya niyang patayin si Sukuna despite this obstacle. Habang nagre-reading i-launch ni Gojo Satoru ang kanyang curse technique reversal na red, may kita din natin dito ang napaka-menacing na look ng mata nitong si Sukuna. It's as if this is something he expected to happen. And then bago pa completing ma-launch nitong si Gojo ang kanyang red, may kita natin na unti-unti nang nagto-turn black ang Dharma Chakra wheel ni Sukuna, which only means one thing. Dahil ang nagdudulot lang naman ng pag-darken ng Dharma Chakra wheel ni Mahoraga ay ang paggamit ni Sukuna ng domain amplification. Upon deployment ay makita nating nawasak ang pundasyon na nakaharang sa gitna ni Sukuna at ni Gojo, at sa sobrang lakas ng impact ng curse technique reversal na ito ay makita nating halos mabura din ang appearance nitong si Sukuna. But the attack was not powerful enough at makita din natin ang disappointment sa mukha ni Gojo Satoru. We then get to see na nakasurvive si Sukuna at nagtamo lamang ito ng minor injuries at ng mga galos. It was then revealed here na gumamit talaga ng domain amplification si Sukuna para makasurvive sa ginawang atake ni Gojo. But dito'y nabanggit din ni Sukuna na kahit na gumamit siya ng domain amplification ay hindi niya completely na-neutralize ang atake ni Gojo nang dahil na nga sa napakalakas nito at ito ay enhanced with limitless. Nabanggit dito na ang normal na paggamit ni Gojo ng kanyang limitless tulad na lamang ng simpleng pag-levitate or pag-control ng mga bagay-bagay ay kaya pang in-neutralize ng kanyang domain amplification. Pero ang enhanced with limitless na ang lapse blue at ang reversal na red ay hindi niya kayang in-neutralize completely. Then of course, kung hindi niya kayang tapatan ng domain amplification ang blue or ang red, napaka-common sense lang na isipin na hindi niya kayang tapatan ng purple. Nang dahil sa nag-fail nga ang plano ni Gojo, kinabahan na naman ang allied sorcerers maging si Higuruma na talagang napaka-chill right from the start ay ngayon unti-unti nang tinatamaan ng kaba. Because of this failure, nakapagyabang na naman ang King of Curses habang sinasabing napaka-sloppy daw ng Honored One. Sinabi niya pa na nawala sa pagiging kalmado at pagiging composed si Gojo Satoru matapos mag-fail ang kanyang surprise attack. Pero bigla na lamang siyang ginulat ni Gojo nang sabihin ni Gojo na hindi daw ba alam ni Sukuna na hindi pa nag-explode ang kanyang inirelease na red. Bago pa man lamang makapag-prepare si Sukuna mula sa sinabi ni Gojo Satoru ay tinamaan siya agad ng isang backshot mula sa explosion ng red. Hindi na nakagamit pa ng domain amplification si Sukuna para ma-fortify ang kanyang katawan para hindi siya gaanong tabla ng damage mula sa explosion. Paano yun nangyari? Since dineploy na nga ni Gojo ang kanyang red and nabanggit din niya na hindi yun nag-explode, pinaikot niya pala yun all around the building hanggang sa makabalik yon sa position nilang dalawa. Therefore, ang tinutukoy na surprise attack ni Gojo Satoru ay hindi lamang ang basta-bastang pag-deploy niya ng kanyang red, kundi ang boomerang effect or ang pagbalik ng kanyang red na hindi ina-expect ni Sukuna. At kung iisipin din natin, ang iniisip ni Sukuna na na-survive niyang curse technique reversal red na tinamo niya kanina habang gumagamit siya ng domain amplification ay hindi pa pala ang full power ng red, it only means one thing. Kung nag-explode ang red ni Gojo right in that moment, Sukuna would have taken far more damage at hindi lamang ang tinamo niya kanina. All of that despite using domain amplification. Ngayon, due to the impact niya ng explosion ng red ni Gojo, may kita natin na tumalsik ngayon si Sukuna towards Gojo habang si Gojo naman ay nagpe-prepare para mag-launch ng isang attack. Ngayon, kung isipin natin ulit, ang impact na nagpapatalsik kay Sukuna papalapit kay Gojo at ang impact ng suntok na gagawin ni Gojo ay mag-i-inflict ng mas malakas na damage kay Sukuna dahil it's as if hinihigit siya ni Gojo gamit ang kanyang blue habang susuntukin pa siya nito gamit ang kanyang kamao. And then here may kita natin ang isang record-breaking panel. Ginamit ng strongest Black Flash. Ang Black Flash na nagmumula sa Honored One na si Gojo Satoru na maituturing na pinakamalakas na Black Flash in all of the Black Flash used sa buong history ng Jujutsu Kaisen verse. May kita natin dito na sa sobrang solid ng suntok na ginawa ni Gojo Satoru na talagang tumutumbok sa puso nitong si Sukuna ay namuti at tumirik ang buong mata ni Sukuna. And when I say buong mata, I am not only referring sa kanyang dalawang malaking mata kung hindi ang dalawa pa niyang maliit na mata na nasa ilalim ng kanyang malalaking mata. Ang lahat ng apat na matang ito ni Sukuna were all turned white matapos niyang tamuhin ang strongest Black Flash. Nang dahil dito, napatulala at napakanga ang lahat ng allied Jujutsu sorcerers dahil unang beses lamang nilang makitang gumamit ng Black Flash itong si Gojo Satoru. Dahil kung tama ang aking pagkakaalala, ang nag-iisang karakter na nakita pa lamang gumamit ng Black Flash si Gojo ay si Nanami Kento, which is patay na at hindi na nabubuhay para mag-testify. Another very menacing panel we get to see in here na tulog na si Sukuna with a motionless body with an eye turned all white
At ang Dharma Chakra Wheel na ginagamit niya upang mag-adapt nga sa curse technique ni Gojo na ang Infinity ay nahulog na mula sa kanyang ulo. This might have been the end of the battle wherein panalo na sana ang Honored One laban sa King of Curses, but then nagsimula pang umikot ang wheel ni Mahoraga. And tamang iniisip nyo, ito na ang ika-4 na bag-spin ng Dharma Chakra Wheel. Therefore, the adaptation process has been completed and completely makaka-adapt na si Mahoraga sa limitless ni Gojo Satoru. Sa pag-ikot ng Dharma Chakra Wheel ay unti-unting kumalat ang shadow sa tinutungtungan na terren nitong si Gojo Satoru at natrap siya sa pamamagitan nito. Hindi siya nakapalag at unti-unti nang lumalabas ang napakalaking mga kamay nitong si Mahoraga kasama na ang kanyang blade. Ang dahil sa sobrang takot, napasigaw na ang mga allied sorcerers, lalong-lalo na ang kanyang espesyal na mga estudyante na si Yuji at itong si Yuta. Hindi nila akalain na matapos matalo nitong si Gojo, si Sukuna, ay makakapag-adapt pa pala si Mahoraga. Then we get to see na nabalot ng napakalalaking mga kamay ni Mahoraga itong si Gojo na dahilan kung bakit hindi siya nakapag-evade sa solid na slash na ginawa ni Mahoraga. Now this slash is a proof na talagang immune na itong si Mahoraga sa Infinity or sa limitless ni Gojo Satoru dahil na-penetrate niya ang barrier nito with ease within just one slash. And for the very last panel, may kita natin ang kinakabahan at ang very confused na mukha ni Gojo Satoru habang kitang-kita natin ang napaka-deep na wound na naidulot ng slash ni Mahoraga at nagsasplatter ng dugo maging sa kanyang mukha. With an editor's note na nagsasabing that sword encroaches upon his life. Now that is where the chapter ends, wherein nakita naman natin na tinalo na talaga ni Gojo Satoru si Ryomen Sukuna, but in the end, nag-swap in naman itong si Mahoraga para tapatan si Gojo Satoru. Now this might be very bad para kay Gojo dahil wala siyang magagamit na technique na magiging effective dito kay Mahoraga. Pero it is already proven as well na talagang mas malakas ang Honored One in comparison sa King of Curses. Ngayon in this very instance, meron na sanang tsansa itong si Gojo Satoru na patayin na completely itong si Ryomen Sukuna. Kung sakali lamang na ginamit niya sana ang kanyang Hollow Purple instead ng kanyang Black Flash, siguradong na-disintegrate niya na itong si Ryomen Sukuna. Pero dahil na nga sa ginagamit ni Sukuna ngayon ang katawan ni Megumi as a vessel, maaring nag-hesitate si Gojo na patayin siya. There will be no chapter breaks next week and you can expect na magiging isang full battle sa gitna ni Gojo Satoru at sa fully adapted na Mahoraga. It can be a 2v1 battle kung sakaling magising pa si Sukuna mula sa kanyang pagkakatulog. Pero what if, just what if, biglang dumating si Kenjaku at kuhain si Ryomen Sukuna mula sa katawan ni Megumi? And could it also be na kung sakaling magising pa at bumalik sa consciousness si Ryomen Sukuna, mag-jump in na si Kashimo Hajime to make it a 2v1 battle sa gitna nitong si Gojo Satoru at Kashimo Hajime laban kay Mahoraga at kay Ryomen Sukuna. What do you guys think? Be sure to put that in the comment section below para mapag-usapan pa natin. Huwag mo kalibutang mag-iwan ng like, ng subscribe at i-ring mo na din ang bell button. It is the Updated Weeb and I'll see you on the next one.